Hello guys! Mabilis lang ito. Meron dalawang bagong release ng Tecno Spark series ngayon. Ito ang Spark Go 2024 at Spark 20C. Sa box parang identical, kaya ang gagawin natin pagkukumparahin natin mula sa packaging, aesthetics ng phone at yung pinakamalaga ay yung specs. So mag-start tayo sa ganitong tanong. Number 1, pagbili mo ano ang nasa loob ng box? Dito sa loob itong service cards, itong phone case na parehong jelly case ang nandito. Sa pinakaloob ng box, itong USB cables na parehong Type-C, itong SIM ejector, at ang huli, itong power brick. Sa Go 2024, 10 watts lang ang nandito, 18 watts naman ang nasa Spark 20C. So nag-charging speed test ako dito sa standard na 20%, sa 20C, third time ako nag-retest, mas mabilis na ngayon, nasa 1 hour at 45 minutes para ma-full. Sa Go 2024, 2 times na ako nag-retest, around 2 hours at 10 minutes para ma-full. Number 2, build quality / aesthetics. Sa back panel, brush textured ang nandito sa Go 2024. Cross lines naman ang nasa Spark 20C na ang pros parehong di ganong kamagnet sa smudges at gasgas. Kung sa pagandahan ng back panel, para sa akin mas bet ko yung cross lines mas hindi common. Sa camera modules, parehong nakaangat sa surface pero safe yan na hindi basta-basta magagasgas dahil sa free na protective case. Nakaangat yan sa pinaka-lens. Punta na tayo sa detail ng camera. Ang Go 2024, 13 megapixel lang ang nandito. 50 megapixel naman ang nasa 20C na parehong merong AI lens para sa secondary camera. Ito naman ang LED flash. Kung sa pagandahan na itsura ng camera modules, lamang dito yung Go 2024 dahil sa groove light effect pag ititilt mo. Sa selfie camera naman, parehong merong 8 megapixel na parehong merong LED flash. Ito naman ang shot sa rear camera. So meron tayo dito sa indoor, outdoor at low light. Sa Go 2024 sa camera, meron itong super night mode para sa madilim talaga. Walang ganito sa Spark 20C. Sa video settings, ang meron dito ay 720p at 1080p na meron lang 30fps, wala nang iba. Nag-test din ako ng video stabilization, cons parehong di ko ramdam, maalog. Ito ang sample ng smartphone na meron stabilization para may comparison lang tayo. Pero sa steady ay clear ang quality. Ang camera zoom nitong Go 2024 ay 4 times, 10 times naman sa Spark 20C. Sa frame parehong flat edge, ito kasi ang nauuso ngayon. Sa right side yung 2 buttons para sa volume, katabi nun yung power button / on-off switch, ito rin ang fingerprint scanner. Across the screen naman ay yung para sa SIM tray. Ang pros, pareho itong triple card slot. Sa ilalim naman, itong speaker grill, charging port, primary mic, at itong 3.5 jack. Sa taas naman yung secondary speaker dahil ito ay parehong dual speakers. Ito ang sample ng tunog ng speakers. Napansin ko, mas okay yung speaker quality na Spark 20C, mas richer yung mids at bass. Number 3,
Hardware/specs, ang Tecno Spark Go 2024 at Spark 20C sa screen size ay 6.6 inch na HD Plus na IPS display na ang pros parehong punch hole display ang linagay dito. At least kahit entry level, hindi yung common lang na notch screen. Sa screen, makakapili ka mula sa 60 at 90Hz sa refresh rate. Itong Tecno Spark Go 2024, itong na-unbox natin, 4128 ang nandito. Sa Spark 20C naman ay 8128. Nasa ngayon, for sale ito ng 4,599 pesos, 3,799 pesos naman dito sa Go 2024. Kung sa palakihan ng RAM, syempre panalo dito yung Spark 20C na mas mahal nga lang ng 800 pesos. Pero hindi naman RAM ang magpapabilis na smartphone mo, kundi yung chipset din. So ang tanong natin, worth it ba na stretch natin yung budget natin ng 800 pesos para sa mas malaking RAM? So next, dito na tayo sa chipset. Ito kasi may kinalaman sa speed ng smartphone mo. Ang Tecno Spark Go 2024, ang chipset na nandito ay Unisoc T606, Helio G36 naman ang nasa Spark 20C na parehong octa-core na ang performance score ay next, challenge natin yung dalawa alin mas mabilis mag-power on. So ang ginawa ko, parehong sinelect ko yung 90Hz para even. Next, alin mas mabilis mag-open ng apps. Max settings sa dalawang sikat na game app. So guys, nag-game test na rin ako dito sa CODM. Bago mag-start, nag-check muna ako ng phone temperature ng dalawa. Nag-monitor din ako ng battery. Sa Go 2024, ang pinaka-playable na settings dito ay low sa graphic at low din sa frame rate. At low sa graphic at high naman sa frame rate. Sa Spark 20C, walang medium sa graphic, pero kahit anong settings ay playable. May onting hiccups lang pero playable. So after 30 minutes ng paglalaro, sa Go 2024 nabawasan yung battery ng 5%, 12% naman sa Spark 20C. Na merong init na 39.5 degrees Celsius, 38.7 degrees Celsius naman ang nasa Go 2024. Balik tayo sa specs. Ang GPU ng Go 2024 ay Mali G57. PowerVR GE8320 naman ang nasa 20C. Sa screen multi-touch detection, parehong 5 fingers. Sa Widevine, para sa mga nagne-Netflix, parehong merong security level na L3SD. Ang network nito guys ay 4G LTE, so check natin kung gumagana sa Dito at GomoSim. Good news dahil compatible. Check na rin natin yung data speed. Parehong Android 13. Go Edition nga lang yung nasa Go 2024. Parehong HiOS version 13. Parehong supported ng OTG. Parehong supported din ng 5 GHz ng Wi-Fi. Di nga lang supported ng NFC na common talaga na wala sa ganitong presyo. Number 4. So guys, dito na tayo sa last part. Ito ang conclusion. So ito ang checklist ko. Number 1. Sa camera lamang dito ang 20C. Mas sharp yung image at mas realistic yung color. Pero napansin ko mas madim kumpara sa Go 2024. Pero pagdating naman sa video recording, mas maganda sa Go 2024. Mas accurate yung color at mas maganda ang contrast. Chipset lamang ang Spark Go 2024 via Antutu score. Number 3. Though parehong 5,000 mAh pero lamang dito ang 20C dahil sa supported ito ng 18 watts.
Number 4, memory and storage. Even tayo sa ROM pero sa RAM lamang ang 20C, mas mahal nga lang. Number 5, aesthetics. Mas bet ko yung 20C, mas pogi point sa akin yung crosslines na back panel, para sa akin lang naman yung guys. Number 6, speaker. Lamang dito yung 20C, mas madiin yung mids at bass. Number 7, presyo. Syempre, Go 2024. Mas mura ng 800 pesos, minus mo lang yung 4GB of RAM. Conclusion, kung ma-picture ka, SOCMED lang naman ang trip mo plus quality ng tunog ng speakers at casual gamer ka lang naman at handa ka mas mahal ng 800 pesos, para sa 8GB RAM, tingin ko 20C ang para sa'yo. Pero sa speed ng chipset at decent yung video recording at mas mura pa, Go 2024 ang para sa'yo. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga reviews at comparison, ako si Kuya Gizmo, peace!